mula sa mundong aking ginagalawan. Pupunta ako sa nakaraan, magmamasid, kikilalanin, iba-ibang tao ang hahanapin. Tibok ng puso ang magdadala sa akin. Matuto sa nakaraan, bawat pangyayari may malalaman. Mga aral na dadalhin ko hanggang bukas ng buhay ko. Lahat ng pagsubok ay kakayanin ko. Babaguhin ang buong mundo. Kaya-kayang baguhin ang nakalipas. Maiiba kaya ang mangyayari bukas. Bago mo gawin, suriin mabuti. Isipin din ang iba, huwag lang ang sarili. Tibok ng puso ang magdadala sa akin. Matuto sa nakaraan. Kabanatawan, isang pagtitipon. Alamin ninyo ang kwento ng mga taga San Diego. Maraming malungkot, masungit, marami rin na nagsasaya. Parang walang problema. O di kaya'y nagkukunwaring walang problema. Napakalaki ng dami to. Naturalmente, si Don Tiago ay napakayaman. Hindi siya nag-aalangan tumatis ng labi. Halina't magsaya tayo ngayong gabi. Tara. Nahati ang bulwagan ng bahay sa dalawa. Sa isang banda, naroon ng mga kalalakihan at kababaihan. Nagkakasiyahan sila habang nagpapalitan ng mga kuro-kuro at biruan. Nakakayaman sa bansang ito. Parang iba ang pamamahala kumpara sa Madrid. Masama, puro Indio pa ang mga nakatira. Ayoko sa mga Indio. Ang daan-daan kayo, patulog ako. Sapagkat masalugat tayo ng mga Indio. Tama ka, Reverensya. Baka magdadam si Kapitan Tiago. Huwag kayo mag-alala. Matagal na hindi tinuturing ni Tiago sarili niya bilang Indio. Sigurado naman, kung hindi naman kasing saklap na nangyari sa inyo ang sa amin. Nako, nagsayang ka lang ng pera pamunta dito. Ang mga kain mo lang ay tinuwala. Natigilan ang lahat nang biglang dumating ang may bahay. Si Kapitan Tiago kasama ang isang mukhang galing sa mahabang paglalakbay. Oh, kayo na pala, Don Tiago. Bumong muna kayo. Kamusta ang lakad mo? Kaya naman. Mabuti naman. Mga ginoo, kinalulugod kong ipakilala ang anak ng aking nasirang kaibigan Don Rafael. Anong ngalan mo? Mga pala si Juan Pedro Suboy Bara. Ginagagalak ka ba? Ikaw ba na ang anak ng nasirang si Don Rafael Bara? Nawayang kasiyahan na pagkait sa'yo ng mahal ko ka sa'yo. Kaya siya. Ang iyong ama ay isang mabait na tao at madalas ko rin siyang kasama. Masasabi kong tapat at kagalang-galang siyang mga malaki. Maraming salamat, Gino. Inamin namin yung papuri sa akin na ang panong ako tungkol sa nangyari sa akin. Gaway marapatin din yung gayahin ko ang tradisyon ng Albania na nagpapakilala ng kaibigan. Kinagagala ko kayong lahat ng makilala. Ako si Juan Crisostomo Ibarra. Nagagalak ka namin makilala. Crisostomo Ibarra. Ano naman, Gino? Ilang taon kang nawala sa ating bayan, Senyor Ibarra? Itong taon, Gino. Sa
Sa 7 taon ko sa Europa, malamang ay nakalimutan mo na ang iyong bayan. Totoo niyan, ang aking bansa ang tila nakalimot sa akin. Araw-araw kong iniisip ang aking bayan. O ba yan, hombre? Opo, Doña Victorina. Kailan na hindi ko nalimutan ang ating bayan? Bansang napunta mo, ano para sa iyo ang pinakamaganda at magustuhan mo? Mahal mo ako, Ginoo. Ngunit buod sa inang Espanya, ay wala na akong ibang nagustuhan kundi ang ating bansa. Ay, isa ka palang bulag na. Nagsayang ka na ng pera papunta sa ibang bansa. Saan ka naman nagustuhan? Huwag na kayong magtaka sa aming dating kura. Ganyan-ganyan din ang pakikitungo niya sa akin nung ako'y bata pa. At mukhang wala siyang may pinagbago. Ano ko? Naway tanggapin yung aking sinserong pamanhin. Señores, Kapitan Tiago, kailangan ko na lumisan. Kababalik ko lang mula sa Europa. Naway niyong maintindihan. Pupunta pa ako sa San Diego. Ikaw ang pipigilan umalis. Nais ko sana maabutan mga aking anak na si Maria Clara. Pumanhin na akin doon. Ngunit mahalaga ang aking katatagpuin ngayon. Muchas gracias sa apunan. Ano Ibarra, naway pagtibayan din ng Diyos sa iyong paglalakbay. Ako, minsan ay napapasama ang pagpapadala ng bata sa ibang bansa upang mag-aral. Si Ibarra'y lumalakad na dibatid kung saan siya patutungo. Sa mahinang lakad ay narating niya ang liwasan ng binundok. Nagpatuloy siya sa daang sakristya. Naroon ang mga incheck na nagtitinda ng sorbetes at mga babae nagbibili ng punong kahoy. Diyos ko, sa gabing ito, parang mangarap lamang ang pinagpang sa Espanya. Ina, mag-iingat ka sa iyong maawa. Ang nangyari sa iyo ang mga dapat maging aral sa iyo. Madalas, ang sobrang kapanatagan ay nagdadala sa atin sa ilang pamamakan. Hanggang sa huling hininga ng iyong ama, ay hindi niya pa rin alam na meron pala siyang kaaway. Ngayon alam ko na kung bakit na nag-aalangan si Kapitan Tiago na magsabi sa akin tungkol sa nangyari sa aking ama. Ngunit paano siya nakulong sa pilitan? Anong kanyang naging kasalanan? Ang tanging kasalanan niya ay dahil siya ang pinakamayaman sa buong San Diego. Ngunit huwag kang mag-alala. Ang mabundok sa bilugbuan sa bansang ito ay isang kabayanan. Isa siyang kagalang-galang na tao sa buong San Diego. Ngunit kinaiinisan at kinamumulan rin siya ng ibang tao sa San Diego. Dahil siya ay may kaibang filosofiya mula sa ibang tao. Wala nang masigit pang bobo sa mga tao na nagpapanggap na matalino. Minsan ay may isang artilyero na nangongolekta ng tributo sa mga mamamayan. Ang artilyerong ito ay mangmang at hindi marunong magsulat at magbasa. Kung kaya't galit sa kanya ang mga tao dahil sa kanyang kalupitan. Wala nang kung basahin ko ito, Ginoo. Umalis kayo sa dinadaanan ko kung aming makulong ang baso. Papakulong mo kami. Basahin mo muna yung Liam. Ano ka ba? Di nga siya marunong magbasa. Malakas na ang bata. Maawa ka sa mga bata, di mo mabesa. Huwag sila sasaktan. Umalis ka dito, tanda! Ang lamang sa iyo. Sa wakas ay umilag din ng katwiran. Mapapalaya na siyang muli dahil sa kawalang ebidensya. Ngunit sa kasamaang palad ay namatay ang iyong ama dahil sa masamang lagay sa pihitan. Ngayon ko lang nalaman ang tunay na nangyari sa aking mahal na ama. Napakalupit ng kanyang sinabi. Patawad po, ngunit kailangan ko lang umalis. Ipapaubaya ko na lang kay Kapitan Tiago ang nangyari upang ikwento sa iyo. Muchas gracias, Teniente. Salamat sa pagbahagi sa nalalaman mo tungkol sa aking ama. De nada, Senyor Ibarra. Samantala, sa bahay ni Kapitan Tiago. Gusto kaya sila sa daan ni Isabel? Palagay ko'y oo, Santiago. Sa dami ba naman ang ganda natin? Makakalungkot lamang sapagkat maaga umalis si Ibarra. Magandang umaga, Tia Isabel. Ama, iwan ko muna kayo mag-ama. Mag-ayos muna ako. May bumabagabag sa iyong kalooban, Ama. Meron nga ho ba? Walang anuman, Ibarra. Magpasalamat lamang ako sa Panginoon dahil pinigit sa akin magandang buhay. Papa, huwag niyo natin balikan pa ang nakaraan. Mabuti pa't matulog na kayo.
Papasalamat talaga ako sa Ama at binigyan niya ako ng katulad mo. Kinaumagahan, makikita si Maria Clara na nakaupo sa isang silyon katabi ng isang bintana, abala sa pagbuburda, bakas sa kanyang kilos na may hinihintay siyang bisita. Abaging Panginoon, tanghali na. Ano kaya ang dahilan ng kanyang pagkahuli? Isang araw po, Tia Isabel. Nais ko po sanang makita si Maria Clara. Ay, nariyan siya sa loob. Hindi ka tuloy ka. Kumalis si Bara. Salamat at bumisita ka ulit sa aming bahay. Magandang umaga, Don Tiago. Nais ko po sanang makita ang iyong anak. Ara, Isabel, ikaw naman magdala sa kanya kay Maria Clara. Gracias, Senyor. Maswerte ako at naipagkasundo tayo ng ating mga magulang o pangkasal. Dahil kung hindi, ay hindi na ako makakita pa ng kagaya ng babae. Napakatalis ng iyong dita, Isos mo. Siguro dahil yan ay nabihan mo ang maraming nakabalikan sa mga bansang iyong napuntahan. Isa ng magandang obra ng Diyos ang aking sinisinta. Kaya bakit pa ako maghanap ng iba? Sinungaling, hindi ako makapaniwalang isinasama mo ang iyong mata sa ganda ng ibang ilang sa Europa. Ang kagandahan ay nasa panlasa ng tao. Ito ay naroroon sa taong sumusuri ng kagandahan. At mula sa aking puso, sinasabi ko sa iyo ikaw lang ang aking pinakainigin. Patawad tayo, Sinta. Ngunit kailangan ko na lisanin ng iyong piling. Bukas ay Todos Los Santos. Naiintindihan ko, Ibarra, na wala makapagnakbay ka ng ligtas at matiwasay. Kinaumagahan, aalis sina Tia Isabel at Maria Clara nang makasalubong nila si Padre Damaso na papunta ng kanilang bahay. Ganda umaga, kagagal siya. Magandang umaga rin sa inyo, Isabel at Maria Clara. Mukhang may pupuntahan kayo. Saan ang inyo patungo? Pupunta kami ng Beaterio. Kukunin niyo lamang ang mga kanilang gamit ko roon. Sige, Ben. Nakausapin ko ang iyong ama. Naway ligtas kayo makapaglakbay. Muchas gracias, Padre. Samantala, sa San Diego ay abala ang mga sepulturero sapagkat bukas ay Todos Los Santos. Nag-uusap ang dalawa sa kanila habang may hinuhukay na bangkay. Sa ibang lugar na lang ang buhay. Bagong-bago pa yun, ha? Para yung bagong libing na kamayan. Ayun ko na. May mga dugo pa yun, ha? May bubog, oh. Sobrang maselan mo naman. Ako sa atawal at lumpas ang kalahati ng katawan ng bangkay. Sobrang bango nito at pinuhat ko pa to habang may malakas na ulan. Paano mo ginawa yun? At bakit may nung kayong bangkay? Sino ang naguto sa'yo? Purang malaki. Purang malaki? Oo nang mag-ukay. Tignan mo, natamaan ko na yung bungo. Paniguradong di na ako makakatulog mamayang gabi. Alam po ba ninyo ang puntod ng aking ama? Opo, senyorito. Yan naman po ng halamang adelpa ang puntod ng inyong ama. Akala ko ho ba alam nyo ang kinalalagyan ng puntod ng aking ama? Dispensa po, senyorito. Hindi ko po talaga maintindihan kung bakit tayo ay nawawala. Tanong ka roon sa supporterero kung bakit ganito ang puntod. Senyorito, walang galang na po. Alam niyo po ba kung nasaan ang malaking krus ng puntod ni Don Rafael Ibarra? Ay, yung krus na malaki na may maraming bulaklak. Nasunog ko na yun. Ha? Mahulog? Opo, pinasunog ko yun ng kurang malaki. Ngayon, bakit hinukay ang bangkay ng aking papa? Saan dinala ang kanyang bangkay? Inutos ko yun ng kurang malaki na ilibing siya sa libing na ng Haitche. At nakinig ka naman sa kanya. Di po, mabigat noon ng bangkay. Kaya ginala ko muna to sa ilog. Sa sobrang sakit ng nadama para sa ama, ay hindi na napigilan pa ni Ibarra ang damdamin. Nang hindi na niya kaya, ay mabilis siyang tumalikod at umalis. Sa kanyang daan, pauwi ay nakasalubong niya ang kura ng San Diego, si Padre Salvi. Tiningnan siya ng masama ni Ibarra. Ikaw bang gumawa ng kalapastanganan sa aking ama? Sumagot ka! Kung ano man yan, sinasabi ko pa lang ngayon na wala kang kinalaman tungkol sa sinasabi mo. Kung hindi ikaw, sino? Sigurado ako hindi ako iyong nahanap kung hindi ang pinalitang kukuran na si Padre Damaso. Samantala,
Sa ikalawang palapag ng kampanaryo ng simbahan ay makikita si Crispin at Basilio, magkapatid na sa Kristan. Crispin, nilayan mo na mabuti yung sali. Magpahinga naman tayo, kaka. Kanina pa tayo nakatayo at nagpapatutog ng kampana. Hindi pa pwede, papagalitan tayo sa Kristan Mayor. Oo nga pala, ilan daw ba sasahurin mo ngayong buwan? Reales na lamang, Crispin. Bayaran mo na kaya yung tinakaw kong dito sa simbahan. Mga pasaway na bata, kahit kailan wala kayong ginawang tama sa simbahan. Ngunit uli na ako ng gwardya. Wala akong pakialam, sasagot ka pa. Ikaw, Crispin, hindi ka makakaway hanggat di mo nalalabas ang 2 onsang gintong ninakaw mo. Alam na kung ako na kahit ano eh. Sasagot ka po, ito ang sayo. Tama na po. Tama na po yan! Aray ko po! Aray ko po! Aray ko po! Tama na po yan. Huwag mong pigilan. Sa labas ng bayan ay makikita ang maliit na dampa ni Sisa, ang ina ni Basilio at Crispin. Ilan! Ilan! Buksan niyo po ang window! Sus, mga sa Basilio, ano nangyari sa'yo? Huwag po kayong mag-alala, Inang. Naiwan ko si Crispin sa kumbento. Wala, Inang. Naiwan ko si Crispin sa kumbento. Ha? Naiwan? Siya ba'y buhay? Pasensya at ng pag-iis lamang ang iibig sa ito. Inubos ng iyong ama ang lahat ng pagkain na aking kinanda para sa inyong kapatid. Hindi ka po ba nasaktan? Mga baging Panginoon, hindi magagawa ng aking anak si Crispin. Hindi ka mag-alala na. Bukas kakausapin ko ang kura. Dadala ka sa kanya ng gulay, kakausapin ko siya kung makalaya ng iyong kapatid. Opo. Naglalakad na patungo sa lawa ang magkakaibigan. Huwag kayo magingay! Baka nakakabulabog kayo mga binibini. Pansin ko nga. Tayo na't magsaya at magsalo-salo. Napakaganda ng tanawin, lalo na't kasama kong aking minamahal. Victoria, maaari mo bang awitin ang kundiman para sa pinag-iisang tibig? Paumanhin, pero ayoko. Sige nga, Victoria! Ayoko. Sige na, kapayag na kami! Ayoko ah! Si Maria Clara na lang. Maria Clara, maaari ka bang umawit? Oo nga, Maria Clara, ikaw na lang. Ngunit malungkot ang aking mga inaawit. Ito sa nakaraan, bawat pangyayari may malalaman. Mga aral na dadalhin ko hanggang bukas ng buhay ko, lahat ng pagsubok. Si Sisa ay dadakapin ng mga gwardya sibil. Mga sibling, si Crispin, si Basilio. Ibigay ko siya ng mga kwento sibil. Senyora! Senyora! Nakatawa pa nga kay mga supling. Ha? Sino yun? Hindi ko yung kilala. Teka lang, nasaan ang iyong mga anak? Ikaw bang ina na magnanakaw? Hindi ko po alam ang pinaparatan sa akin. Huwag ka magsisinungaling. Hindi mo sabi ng salapin kinuha ng iyong mga anak kung ayaw mo ikaw ang damputin. Kung gayon, ikaw ang aming dadamputin at dadalhin sa kwartel. Senyor, umamakaawa na po ako sa inyo. Hindi po ako nakpin. Hindi po ako kasalanan. Pagpabuhang senyor. Pakiusap mo, hindi po ako nakpin. Hindi po makaawa po. Ginawa ko sa inyo ng anak. Pakiusap po. Pakiusap po. Go. Umamakaawa po ako sa inyo. Senyor po. Balat ka rin nyo na yan. Pakiusap po. Meron po ako mga supli. Hindi po ako nakpin. Wala po kami kasalanan. Mga supling ko.
mga anak ko! Nasaan na kayo? Crispin? Crispin, ikaw ba yan, anak? Crispin! 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 Ah! Crispin, anak ko, hindi na! Crispin! Si Doña Consolacion. Vamos magkantar ikaw, Guardia Dili Aesa. Guardia Civil, buksan mo ang kulungan. Bakit ka dito? Ngayon, yung guys, sumayaw. Patakbong nanaog si Kapitan Tiago at si Tia Isabel nang narinig ang pagtigil ng sasakyan sa harap ng bahay. Ang dumating ay si Dr. Tiburcio de Espadanya. Ang asawa nito na si Dr. Doña Victorina de los Reyes de Espadanya at Linares. Pinapakilala ko sa inyo si Don Alfonso Linares de Españada. Siya ay inaanak ng kamag-anak ni Padre Damaso. Saan ko bumahanap si Padre Damaso at may liyam po ako sa kanya? Naglalakad ang mag-asawang de Espadana sa lansangan sa katanghaliang tapat. Tumitingin-tingin sila sa mga bahay ng mga Indio, habang panay pintas at panlilibak ang maririnig sa bibig ni Doña Victorina. Nakakapili sa amin, hindi ka ba? Mahal ko ang esposa. Huwag kang madiskandalo dito. Manahimik ka riyan. Wala ko ng piso. Kayo, kakaingitan ko. At bakit? Kinaingitan ko nga pala ang ibang mga pagod. Gandang tanawin. May dalawang donyang walang asa na nag-aaway sa dumawa ng bintana sa bahay ng Alvarez. Ano kaya ang kaibigan nandyan? Para sabihin ko sa Doña Alpareza, di ako katulad ng probinsyana. Aba, excelentisima, Senyora Puput. Aba, Oras ng hapunan at magkakasalo-salo sina Kapitan Tiago, Tia Isabel at Linares. Ngunit nagdahilan si Maria na wala siyang ganang kumain kaya niyaya niya ang kaibigang si Sinang sa piano. Nasa bulwagan at hindi mapakali si Padre Salvi. Tumugtog ang orasan at sumapit na ang ganap na ikawalo ng gabi. Nangangatog na napaupo sa isang sulok ang pari. Pumasok ng bahay si Ibarra na nakausuot pangluksa at bakas ang matinding kalungkutan. Tinangkang lapitan ni Maria Clara ang kasintahan ngunit narinig ang magkakasunod na putok ng baril. Naglabasan mula sa komedor sina Kapitan Tiago, Tia Isabel at Linares. Nagyakapan sina Maria Clara, Sinang habang panay ang usal ng dasal ni Tia Isabel. Tara tayo magtago. Makakaligtas din tayo dito, Maria Clara. Huwag ka mag-alala. Sino ang iyong kasabwat? Patayin niyo ako kung totoo kayong Kristiyano. Mahal niyo pa ba ako? Tulungan niyo ako, hindi matunay ang aking kasal. Mahal niyo pala ako eh. Kung gayon, huwag niyo ako kaya ang malulog habang buhay. Kung ganito, ako kamatayan. Diyos ko, pinaparusahan mo ako. Sana ipagpalain mo ang anak ko. Ang Noche Buena. Kailan kaya matatapos ang gulo? Kasalukuyan ko ay nakakalito. Umaasang malalampasan ko rin ito. Panoorin nyo balang araw, humanda kayo. Lalayo mula sa mundong aking ginagalawan. Pupunta ako
kilalanin. Iba-ibang tao ang hahan